Hello mga kababayan. So nandito po si Congressman Marcoleta ngayon sa Bacoor, Cavite mga kababayan, no. At panoorin natin yung kanyang pagkampanya ngayong araw dito po sa Bacoor City mga kababayan. At naglibutan po ito sa iba pang lugar sa Cavite gaya ng Marigondon at Kawit, no, at sa GMA. Inuuna natin yung kwarto. Kwarto. Ano ba ang pusigin natin? Ano ba iibisigan natin? Hahanapin ba natin ng pondo? Bakit? Sa napakaraming pondo binigay natin sa mga flood control. Bakit lumulubog ang petrol Manila? Bakit lumulubog ang billion dito? Nasaan ang 300 billion na nilagay ko dyan? Yan ang pangakong pag-uusapan. Hindi. Ang pag-uusapan natin kailangan lusigin natin sa Pangulong Duterte. Nabukas. Bakit hindi ang harapin natin yung napakaraming problema ng bansa? Bakit ang inaatupag ninyo ay yung magkakahati-hati na naman tayo bilang Pilipino? Nasakit-sakit ko lang yung ulo. Ayaw na ako sa inyo. Magulo kayo. Ako po lalaban ako kahit ano laban, hindi po ako sumusulo. Kaya po, pinanggalan po lahat ng komite sa kalalaban ko sa basta katwiran. O tanggalin lahat ng komite yan. Pakialaman sa tanggalin. Okay lang po sa karunalaban ako. Isa lamang po ang hindi ko na ipaglaban sa buong buhay ko. Pagtatapat na ako sa inyo. Isa lang ang hindi ko na ipaglaban. Lahat po nakakalaban ko. Ano po yung isa yun? Inagawan po ako ng hopya. Hindi ko malaman kung sino kumuha, kaya hindi ko mahanap kung sino yung kumuha ng hopya na yan. Ang kugulo. Ang kugulo po ng kasama. Pasensya na po kayo. Ayaw ko lang po sa House of Representatives. Nakikiusap po ko sa aking kaibigan. Ngayon, Strike, tulungan mo ako. Makarating po ako sa Senado para doon mapaglikuran po kayo. Ang buong kasama. Galing po ako ng Maragondon at GMA at saka po sa sila. Gusto ko talagang makakilala ng marami natin kababayan, lalo na po dito sa Cavite. Sabi po kasi sa Congress, sa House of Representatives, ito pong mga huling araw, ang gugulo na po natin. Kaya sabi ko pwede magtapat sa inyo. Isang po, hindi kami magkaintindihan. Kapag meron mo nang pinag-uusapan, di ba ba ako po, magpapaliwanag ako. Doon naman din ngayon. Ako po kasi gusto ko palaging nasa bakas po pinag-uusapan. Hindi tayo dapat sumabay ko. Dapat po palaging may pakiyaw. Nakikita naman po yung nangyari kung nakaragak. Ay sabi ko, medyo hero ako pagka-quad ko na lang ang ginagawa. Wala tayo masabi magagawa, puro quad ko na lang tayo. Hindi naman natin isolve ay marami natin problema. Quad ko na lang quad ko. Sana naman lang po yung mataas na presyo ng bilihin, nakababa na lang natin. Di wala na natin. Yung presyo sana ng kuryente, nakakabala natin. Mura po ba kuryente? Mura po ba? Ano po? Mura daw po. Mura po ba kuryente? Mura po? Alam po yung mahal ka. Alam po niyo, pati presyo ng pangunahing bilihin, lalo na po yung pagkain, napakakas po talaga. Kaya po, gusto ngayon, marami pong ayuda, tama po. Okay lang po yung ayuda. Kasi po tayo, galing Pilipino, nagkaroon ng emergency, ng baha. Nasunugan, lumindol, Kinaman tayo ng bagyo, pagkalakas na lahat. Talagang tutulungan tayo. Pero po, kagaya na sinasabi ko sa mga kasama ko sa House of Representatives,
Sabi ko, kung ang ayuda po ay gagawin natin ng paraan para resolbahin natin yung kahirapan ng ating bansa, hindi po tama yun. Pag-emergency lang po yung ayuda. Pero hindi po yan ang magiging daan para guminawa ang buhay ng Pilipino. Tama po. Kahit na po, marami na po ngayong ayuda. Lima na po. Lima na po. Dati po, peace. Tapos, magi. Merong tuba. Merong mais. Merong apat. Kapag tinotal mo po itong apat na ayuda ito, 194 billion pesos. Billion po hindi billion. 194 billion pesos. Bakit po hindi nagiging mabuting paraan? Dalawang bagay po. Ang tinatarget po na bilang ng mahihirap na dapat makinabang dito sa 5 uri ng ayuda, hindi bababa sa 25 million Filipinos. Ganun po maraming dapat ang matulungan. 25 million. Hanggang 30 million. Sabihin lang natin 25. Hindi po lahat nabibigyan. Sa pag-aaral po, ang nabibigyan lamang ay 5%. Sa mga tingin, 95%. Pagkatapos po yung iba, dito, hindi po nangyayari yun. Sa ibang pong lugar, ay iba yung anis. Ganito ang halaga, kabawasan po yun. Rumari 3,000 pesos ang anis. Sa marami pong lugar ng ating bansa, pagpipirmahan po ng sino yung pagpirma? Oo. Yung pagpirmahan ito. 3,000 pesos. Ang ibibigay ko ay 1,000 pesos. Paano po magiging mabuting paraan para tulungan ang mahirap? Hindi po ito. Alam po nyo, naisip ko, ganito gawin natin. 194 billion ang laki talaga, ngunit hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan. Sabi ko nga sa inyo, 5% lang ang nabibigyan, yung nabibigyan naman, binabawasan pa. Eh kung gawin po natin ganito, kasi gusto ko po talaga ibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Kaya napakataas. Gusto ko pagtutungin yung dalawa. Paano gagawin natin? Ayaw ko nung ayuda bilang isang pag-resolva sa kahirapan kapag hindi mabuti pa. Ang gagawin po natin, kung sakaling ako po'y matulungan ng taga-Bacoor at panagpanig ng ating bansa, gagawin po natin lahat po ng mga pamilya na nagpukonsumo ng kuryente. 2,000 pa ba? 2,000 pa ba? Ilibre natin. Monthly. Alam po ninyo pag ginawa natin, ang matatarget po ng mga kababayan natin sa laylayan, 25 million Pilipino. Walang corruption. Bakit? Direkta na po sa'yo. Basta 2,000 pababa. Libre. Ito, malalagay natin sa batas. Oo. Sa loob ng susunod na 5 taon, 2,000 pesos pababa. Libre. Every month. Palagay ko po, tama-tama lang. Bakit? Parehas. Parehas. Hindi lamang yun. Kung pwede pa natin ibaba yung presyo ng kuryente, tanggalin po natin yung 12% part. Makikinabang po yung mga negosyante. Bakit po? Kasi po natatas ng kuryente sa bansa natin, tayo pinagmata sa bukas. Alisin natin ang 12% part. Bababayan. Makikinabang ang negosyante. Magtatayo ng maraming negosyo. Tatayo maraming paggawa, maraming trabaho ang mag-generate. Taktal na kita sa ating mga. Ganun po dapat natin. Tama po.
Para hindi ko kayo masaya. Tama po. Alam ko na yung problema, yung pagpapatupad kasi ng batas na kailangan mabantayan. Alam ko na ba yung batas ng kuryente nagawa 24 na taon na 24 years ago, nagawa po natin yung batas sa kuryente. Ano po yung pamanahing layunin ng batas na yun na ginawa 24 years ago? Idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayan ng Pilipino sa abot kaya ng kalagayan. Yung po yung panagulat ako, letra po letra. O ganun pala ang nasulat sa batas. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Imbes na abot kaya, abot lagi. Ilalabag ba natin ang batas o hindi? Nalalabag po. Yun po kasi, yun po yung layunin. Para sa kapakanan, kalahat ng Pilipino, mababang kuryente, abot kaya. Tingnan po niyo yung local government ko, ginawa 34 years ago. Tagal na po. Ang sana po ng batas, ang unang layunin para palakasin ang mga LGUs. Halimbawa, barangay, LGUs, local government unit. Palakasin, makatayo sa sarili pa. Alam po ba ninyo ang 34 years? 67% ng lahat ng barangay ang kanilang budget. Ang budget nila, 3 million pesos. Anong magagawa ng barangay? Ang budget niya sa loob ng isang taon, 3 million. May kalahati yung kasahod pa. Hindi mo mabubuo. Kaya po, after 34 years, 2% lamang po sa out of 42,000 barangays in this country ang makatatayo sa sarili. Eh, kumuha pa ako ng parwala pa, nasasabi ko rin na kailangan makakuha tayo ng maraming pondo, hindi lang sa Ira. Maraming pondo, ibigay natin sa barangay, lalo na yun, mga maliliit. Hindi po natin yung mga scoring sanda. Walang puro panahon. Sabi ko, bakit yung mga nagdang makasyon ng ayaw nyo umpisa ang tingginan? Eh, pasensya na nila eh. Salamat po sa pagkakataon, nakita ko kayo. Salamat po. Hindi ko kakalimutan. Sana po, pagdating ng panahon na yun, darating ako, babalikin po. Dito rin po, sa lugar nito. Maraming pagpasalamat ako sa inyo bilang isang ganap na senador ng ating bansa. So, ayan po mga kababayan, no, si Senatoriable Congressman Rodante Marcoleta na nag-iikot po ngayon sa Cavite. Ayan, nagpunta po siya ng Maragondon, tapos sa General Mariano Alvarez at pumunta rin po siya ng Bacoor at sa Kawit, Cavite mga kabayan. So dito po sa Bacoor ay na-meet niya yung mga taga doon, no? Kasi may event po doon sa Bacoor din kasama ang kanilang mayor na si Mayor Strike Revilla mga kabayan. At napag-usapan nga po niya itong Quadcom mga kababayan, no? Kasi inuna pa daw ng Quadcom yung mga imbestiga na hindi naman masyadong importante or hindi naman importante sa taong bayan. Dapat inuna daw po yung mga pagpababa ng kuryente, mga ganon, no? Para yung mga tao ay makinabang ng lubusan, pati yung presyo ng mga pagkain dapat inuna po ng Quadcom mag-imbestiga daw, sabi ni Congressman Marcoleta. Kaya talagang napakamahal lalo ng presyo ng kuryente mga kababayan. Pati yung ayuda ay kanya rin pong na banggit mga kababayan, no? Wala namang problema daw sa ayuda, pero yung ayuda kasi daw hindi lahat ang nabigyan mga kababayan. Kaya yung balak niya o yung plano niya ay para makinabang ang lahat ng Pilipino, yung mga magbabayad ng kuryente, no, yung mga bill ng mga kuryente ng 2,000 pababa ay dapat libre na. So yun po dapat ang ayuda mga kababayan daw, sabi ni Congressman Marcoleta. Lahat makinabang, hindi lang po yung iilan, no, yung mga close dun sa or may makakilala mga kamag-anak ng politiko
yun yung makinabang. Yung iba kawawa naman kaya hindi sila makinabang doon sa mga ayuda-ayuda na yun. So ang plano niya kung makaupo siya sa Senado ay lahat ng 2,000 pesos pababa na bill ng kuryente ay dapat libre na para makinabang ang lahat ng mga Pilipino. So yun po yung kanyang isa sa mga plataforma mga kababayan, no? Yung kuryente or murang kuryente at libreng kuryente na po sa lahat ng 2,000 pesos pababa ang bill. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito sa pag-iikot ngayon ni Congressman Marcoleta sa Cavite, no? Lalo na doon sa baluarte mismo ni Senador Bong Revilla na nandun po siya sa Bacoor, Cavite. Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.